Purihin ang Diyos ng langit, sambahin at awitan. Hosay buksan at ihain, purihin Diyos, purihin. Alleluia, alleluia, lapit sa hari natin. Purihin luwalhatiin, biyaya pagliligtas sa ating nagugupiling sasalay hangoin. Alleluia, alleluia, gloria patri et Dei. Ang Diyos ay naghihintay, siya ay nauuhaw. Dologin, dologin natin, sambahin, dumalangin. Alleluia, alleluia, Diyos na maawain. Angeles sa kaitaasan, nagpupuri-purin. Alin na mga kapadrid sa templo ng amang Diyos. Alleluia, alleluia, Diyos purihin, purihin. Amen. Sa banal sakdal, malinis na pangalan po ng ating nag-iisa at buhay na Diyos, na wala pong iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Ako po ay bumabate sa inyong lahat ng kapayapaan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang kaitaasan. Purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya, buo niyang mga hukbo. Mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ang mga dalaga, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit.
at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal. Sa makatwid baga sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan, kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maaamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon, purihin natin ang Diyos sa kanyang santuaryo, purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan, purihin natin ang Diyos ayon sa kanyang marilag na mga kadakilaan, at purihin ng lahat ng bagay na may hininga, purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Ipagpapatuloy po natin ang ating pagpapailanglang ng bunga ng ating mga labi. Una po nating awitin ang bilang 46 sa atin pong mga himnalyo. Huwag tayong mga balisa sa ating nakikita, ang lahat ay nagbabadya, araw ay malapit na. O halina't salubungin si Kristo ay darating, luhana ipapahirin, atin na maninindim, pag-apaw ng kasamaan, lindol at kahirapan, digmaan at kaguluhan, tanda ng kawawasan. O halina't salubungin si Kristo ay darating, luhana ipapahirin, at di na maninindim. Tayo ay magsama-sama, lahat ay magkaisa, ibandila ang araw niya, habang may panahon pa. O halina't salubungin si Kristo ay darating, luhana ipapahirin, at di na maninindim. Purihin ang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Awitin po natin ang bilang 15 sa atin pong mga himnalyo. Ngayo'y hanaping masikap, araw na
kay Jesus ngayo'y tumawag, lumapit na may galak. Si Jesus ay hanapin, si Jesus ngayon din, ngayon siya'y hanapin. Si Jesus ay hanapin, si Jesus ngayon din, ang kaligtasan natin. Buhay natin ay marupok, singawin ni Jesus. Kaya't ngayon ay pasako sa kanyang mga utos. Si Jesus ay hanapin, si Jesus ngayon din, ngayon siya'y hanapin. Si Jesus ay hanapin, si Jesus ngayon din, ang kaligtasan natin. Ang bukas ay mapanganib sa buhay na tangkilig. Kaligtasan ninanais, ngayo'y hanaping pilit. Si Jesus ay hanapin, si Jesus ngayon din, ngayon siya'y hanapin. Si Jesus ay hanapin, si Jesus ngayon din, ang kaligtasan natin. Ang panahoy dumaratal sa kanyang kawakasan. Iglesia ng Diyos na mahal, ngayon'y ating pasukan. Si Jesus ay hanapin, si Jesus ngayon din, ngayon siya'y hanapin. Si Jesus ay hanapin, si Jesus ngayon din, ang kaligtasan natin. Purihin
Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Huling awit mga kapatid, unang estropa at koro po lamang ng bilang 55 sa ating mga imno. At pagkatapos po, ititiklop natin ang ating mga tuhod. Sa lupa nalipos ng ligalig at lumay mo'y hindi pinagkain nilingap ang aming mga hibig sa'yo pong pagtangkilik aming Diyos ay naibig. Salamat, O Diyos, salamat sa'yo. Tanggapin mo po, O Diyos, aming pagpuri sa'yo. Salamat, O Diyos, salamat sa'yo. Sa lahat ng mga biyaya mo, niligtas sa mga ibon ng tukso, di ka nagkulang, O Diyos ko. Salamat, salamat po sa'yo. Kami po ngayon'y nangangako sa'yo, kailan may di maglililo. Salamat, Diyos ko. Dakilang Panginoon po naming Diyos, Amang banal na lubha ka pong kagalang-galang, ikaw po ay Diyos na sadya ka pong kapita-pitagan, nag-iisa ka pong Diyos na buhay. Ikaw po ang may-ari, ang lumalang ng lahat ng mga bagay, ang nag-iisa at buhay na Diyos, na pinakamakapangyarihan ka po sa lahat. Ama, na sakbibi ka sa iyong pag-ibig, napakasagana mo po sa kagandahan ng iyong mga kalooban, napakadakila mo po sa iyong mga pagbibiyaya, ngunit ikaw po ay Diyos. Napakabanayad mo, Ama, sa iyong mga kagalitan. Ama, na ikaw po ang nag-iisa at buhay na Diyos, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, Diyos ng iyong mga banal na propeta sa bansa ng Israel. Naawa, nahabag ka din po sa aming minamahal na ama at ina. Tinawag mo po sila sa bunto ng karamihan. Ikaw po ay kanilang pinagtapatan, pinaglingkuran, hanggang kani-kanilang mga kamatayan. Panginoon, sa banal, sakdal at malinis na pangalan mo pong Kristo Jesus, naririto po muli kami sa loob ng iyong maralita, dukhang bahay dalanginan sa Los Angeles, California. Nangagpailang lang kami ng bunga ng aming mga labi
Ama, mga pag-aawitang inihandog namin at mga pagpupuri sa iyong marangal na pangalan. Nalalaman po namin, Ama, hindi po marilag ang aming mga tinig. Datapwat, ito po'y nagmula sa kaibuturan ng aming mga puso. Sinasampalatayanan namin, Amang Banal, tinatanggap mo na katulad sa isang napakamasarap na samyo sa iyong banal na harapan. Amen. Ama, kasama rin naming nakikipagkaisa sa iyong banal na espiritu, ang marami po sa aming mga minamahal sa buhay sa kanilang mga dampang tahanan. At ang hindi mabilang na mga lalaki at mga babaeng araw-araw po, sa pamamagitan ng karunungang pinalago mo po sa huling araw, kinatok mo rin po ang kanilang mga puso, tinawag mo rin po sila, at nakikipagkaisa sa paninikluhod sa amin upang ipailang lang sa iyo ang aming mga tao sa pusong mga pagpapasalamat. Panginoon po naming Jesus, maraming salamat sa iyo. 7 mga araw, napaka mapayapa po. Binuksan mo sa amin ang magagandang pintuan ng kapalaran. Amang Banal, pinakain mo kami, dinamtan, pinalakas, pinagaling ang aming mga pangangatawan. Gayon din ang ginawa mong pag-iingat sa lahat ng aming mga kabyak ng puso. Sa aming mga anak, aming mga manugang mga apo, kasangbahay at mga kamag-anakan sa laman, at lubusan naming inaasahan na maging ang mga kaibigan namin at ang mga tunay mong mananamba sa Espiritu mo po sa iyong katotohanan na nangangalat po sa malalayong iba't ibang dako nitong napakagulo at mandarayang sanglibutan, kung papaanong iningatan mo kami sa buong 7 araw na nagdaan sa malayong dakong ito ng Los Angeles, California. Gayon din po ang sinampalatayanan naming ipinaranas mo rin po sa kanilang lahat at sa kanilang sariling sangbahayan at mga minamahal sa buhay. Amen. Ama naming Diyos, sinasamba ka po namin, pinupuri ka po namin, niluluwalhati ang iyong banal, ang malinis mong pangalan, sa Espiritu mo po, sa iyong kagilagilalas na mga katotohanan. Amen. Nalalaman mo, Panginoon, kung papaanong ginamit namin ang ipinautang mo lamang na buhay, kagaling at kalakasan, maging ang aming mga pangangatawan. Ama, mga aba at mga hamak na mga alabok ng puti kami. Hanggang ngayon hindi namin maabot-abot ang iyong banal na kaluwalhatian. Magkagayon man, Amang Diyos, kung patuloy pa rin kaming nakakalimot at ang marami nagkukusang gumagawa pa rin ang kasalanan at kalikuan, magdalang habag ka po sa amin, ituring mo na lamang kabiglaanan, kamangmangan at mga kagipitan. Huwag mo po sanang gagawing dahilan upang hindi mo po kami pakainin at painumin ng iyong mga banal na aral sa linggo ng umagang ito. Patawarin mo po kami, Panginoon, sa lahat po ng aming mga nagawang mga kasalanan. Amang Banal, sa umagang ito, sinasampalatayanan po namin kakasangkapanin mong muli ang dalawa sa iyong pinakahamak na mga alipin. Banalin mo sana ang kanilang mga puso, linisin mo po ang kanilang kalooban, bigyan mo po sila ng lubusang mga banal na pagkatakot sa iyo. Sila, Panginoon, ang unang-unang sana'y magsisisunod sa kanilang mga iniaaral at mga itinuturo. Langkapan mo po sana ng bisat kapangyarihan ang kanilang mga tinig, na kung ito po'y mapakinggan ng mga tupa na naghihintay ng iyong kagilagilalas na kaliwanagan, makatulad, Panginoon, sa isang matalas na talim na may dalawang matalas na tabak na may dalawang talim, na ito pong mga aral mong ito'y wag lamang naming mapakinggan, ito po sana'y tumubo sa aming mga kaluluwa at sa araw-araw ng aming pamumuhay maging pananggalang namin
sa lahat po ng suligi ng mga kadiliman. Ama naming Diyos, kami po ay sumasampalataya, kami po'y lubos na nananalig na maging ang maraming mga bagay na hindi na po nasasambitlan ng iyong hamak na lingkod. Bago pa buksan ng iyong alipin ang kanyang bibig, nalalaman mo na, natatalastas mo na ang lahat ng aming mga kahilingan. Sumasampalataya kami, Ama, ang lahat po ng ito'y dinirinig mo sa kaharian mo sa langit. Ito po ang iyong gagawin sa amin. Ito po ang iyong ibabasbas at ibebendisyon sa aming lahat. Sa pangalan mong Kristo Jesus, magmula ngayon, magpakailanman. Amen. Sa banal at dakilang pangalan po ng ating dakilang lumikha, ang inyo pong mga lingkod sa ating Panginoong Diyos ay muli pong bumabati sa inyong lahat na mga kapatiran sa loob ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, at sa inyo na aming mga pinagpipitaganan at mga minamahal na mga kaibigang nakikiisa sa pakikinig ng kanyang mga banal na aral ng isa pong banal na kapayapaan. Purihin ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Napakaganda po ang minarapat ng ating Diyos upang sa umaga pong ito'y muli tayong magsalo-salo sa ating ikababanal at pagiging karapat-dapat sa ating dakilang lumikha. Inaanyayahan ko po kayo na buksan natin ang ating mga banal na kasulatan sa aklat po ng Lumang Tipan, doon po sa Leviticus, sa Kapitulo 19 at ang versikulo po ay 34. Leviticus chapter 19, verse 34. Let me read the following. But the stranger that dwelleth with you shall be unto you as one born among you, and thou shalt love him as thyself. For ye were strangers in the land of Egypt. I am the Lord, your God. At sa atin pong wikang Pilipino, ang tagaibang bayan na nakikipamayan na kasama ninyo ay inyong aariing tubo sa lupain, at iibigin ninyo na gaya ng sa inyong sarili, sapagkat naging tagaibang bayan kayo sa lupain ng Ehipto. Ako ang Panginoon ninyong Diyos. Amen. Dito po sa talatang ito, ang maaari nating maitanong ay kung kailan ipinasulat ng Diyos sa kanyang lingkod na si Moses, at kanino ito ipinatutungkol at ipinangangaral. Tayo po ay patuloy nagaganap ng katungkulang humingi ng karunungang nagmumula rin sa ating dakilang lumikha. Dito po sa aklat ng tinatawag na Leviticus, sa Kapitulo 19 at ang versikulo ay 1, ganito po ang ating mababasa. At sinalita ng Panginoon kay Moses na sinasabi sa 2, salitain mo sa buong kapistanan ng mga anak ni Israel at sabihin mo sa kanila, kayo'y magpapakabanal sapagkat akong Panginoon ninyong Diyos ay banal. Ito po ay nangyari pagkatapos po natanggapin, papasukin na ng ating makapangyarihang Diyos ang kanyang bayang Israel sa lupain ng Kanaan. At sila po ay doon ay kaniyang tuturuan ng matuwid na kaparaanan ng paglilingkod sa Diyos. Katulad halimbawa ng paghahandog ng mga susunugin sa dambana. Sa ganitong kaparaanan ay tinuruan ang buong bayan ng Diyos na Israel kung papaano nararapat na mga lingkod na naroon sa ibang lupa. Kaya nga po, nang sabihin at ipangaral at sabihin magpakabanal, ano po baga
ang mga pagpapakabanal na nais ng Diyos na makita sa kanyang bayang Israel. Ano-ano po muna? Yung pong pangunahin na nais ng Diyos. Pakinggan po ninyo sa aklat din po ng Levitico, sa Kapitulo 19, at ang bersikulo po ay 3. Matatakot ang bawat isa sa inyo sa kaniyang ina at sa kaniyang ama. Tumigil po tayo muna sumandali. Kung atin pong mapapansin, noon pa man pong kapanahunan ng Israel, noon pong mismong ang Diyos ay nakikipag-usap sa kanyang mga lingkod, nakita po natin ang kahalagahan, ang kabanalan na ninanais niya na makita sa lahat ng mga tao, higit sa lahat, na makita niya ang isa sa kabanalang hinahanap niya. At dito nga po yaong paggalang, yaong pagkilala. Kanino? Sa bawat isang mayroong mga magulang. Matatakot sa ina at sa kanyang ama. At ano pa po? At ipangingili ninyo ang aking mga sabat. Ako ang Panginoon ninyong Diyos. Nung kapanahon ng yaon, doon nga po nagsimula yung tinatawag na sabat. At sa aklat po ng Efeso, sa Kapitulo 6 at ang bersikulo ay 1 hanggang 3, doon po ay mababasa din natin sa pangangaral ni Apostol Pablo na kanyang sabihin na tayong kanyang mga anak, nararapat higit sa lahat susundin natin ang ating mga magulang. Igagalang natin sila at higit sa lahat, kung ito ay ating susundin, maliwanag pangangaral ni Apostol Pablo na ito ang hangarin, ito ang aral ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay nagsasalita sa kanyang mga propeta at sa kanyang mga banal. Magkakaroon ng bawat isa sa atin ng tinatawag na mabuting buhay. Totoo nga naman, napakaliwanag. Ilan na ang ating nakikita? O huwag na, sa pahayagan na lamang, sa mga balita na lamang, mga batang-bata nakatimbang sa kalye. Mga tao nakukulong ng mga batang-bata. Mga tao kung ano-anong mga kaguluhan, kung ano-anong mga asunto, kung ano-anong mga kabagabagan ang sumasapit sa kanila. Why? Because they did not and they have forsaken the very blessings that they should have gotten from their own parents. Hindi sila nakinig. They disregarded the admonitions, the very admonitions of their own parents. Binaliwala. Ilan ang nangamatay sa droga sa panahon natin ngayon? Ilan ang mga natimbang sa kalye? Ilan ang mga nakulong? Ilan ang mga tahalang puspos ng mga kabagabagan at even ang mga magulang mismo? Dala ng kasama ang nangyayari na nga sa buong sanlibutan because ang una't higit na kadahilanan, yung unang inihabili ng Diyos kay Moses na tuturuan na igagalang susundin ang ating mga magulang, which up to the present time, incidentally, you and I are all witnesses. Napakasakit ng mga pangyayari. Bakit? Sapagkat nakakalunos, nakahihindik, but it is a fact. Bihirang-bihira ang nagbabasa ng banal na kasulatan at maging sa iglesyang kinagisnan ni hindi binabasa ang tuwirang utos, aral, dalisay na saloobin at hangarin ng Diyos sa kanyang lahat na mga nilalang. Kaya ganito ang sanlibutan. Magkukrus-krus kayo. Ipangaral ninyo ang banal na kasulatan. Hindi. Kung ano-anong mga ritual ang mga pinaggagawa ninyo. Ano ba yung pinaggagawa ninyo? Ang salita ng Diyos ay banal.
Ito ang Espiritu. Ito ang magbibigay buhay sa atin tungo sa buhay na walang hanggan. Kaya ngayon, ganito ang sanlibutan. Gutom ang tao. Walang nalalaman sa tunay at kata, sa dalisay na aral ng ating dakilang lumikha. Ano pa ang nasasaad po sa banal na kasulatan? Dito po sa aklat ng Leviticus pa rin, sa Kapitulo 19:4. Huwag ninyong babalikan ang mga Diyos-Diyusan. Ni huwag kayong gagawa para sa inyo ng mga Diyos na binubuo. Ako ang Panginoon ninyong Diyos. Ano ang ating nakikita? Patuloy. Ito po, letra por letra. Ano ang nasasad po? Huwag kayong babalik sa inyong mga Diyos-Diyusan. Lalo na yung pagka-piesta ng Quiapo. Nagpapakamatay. Ang Diyos po ay hindi Diyos ng kaguluhan. Ang Diyos ay Diyos ng kapayapaan. Simple-simple. Makipag-usap ka o ang iyong Diyos ay nang makilala ka ng husto. Mateo 6, pumasok ka sa iyong silid. At kung meron kang kailangan sa akin, doon idalangin mo ang iyong kahilingan. Bakit? Ang Diyos po ay Espiritu, pakatandaan po natin. Ang Diyos ay Espiritu. At ang magpapabanal sa atin, 1:4-23-24, ang magpapabanal po sa atin ay ito nga pong kanyang mga aral, ito pong kanyang mga salita. Saan makikita? Sa mga banal na kasulatan. Kaya po ganito ang sanlibutan, kaya ganito ang patuloy na kapahamakan, kaya ganito ang tinatawag na kalagayan ng buong sanlibutan. Alam ba ninyo yung mga prosesyon na yan? Basahin ninyo ang Biblia. Basahin po ninyo sa aklat ng Jeremias, sa 7:16-18, maging sa aklat din po ng tinatawag ni Propeta Isaias. Sa Kapitulo 45-46, doon po'y mababasa ninyo kung anong ginagawa ninyo letra por letra. Iikot ninyo ng bayan yung rebulto ninyo, yung Diyos-Diyosan ninyo. Pagkatapos aawitan ninyo, nandun po lahat yan. Basahin ninyo ang wika mismo sa bibig ng Diyos. Karumal-dumal sa akin. Anong maaasahan mo pa sa Diyos? Sinabi ng Diyos sa kanyang propeta, huwag mo nang idadalangin yan. Ni huwag mo nang pahabain man ang iyong dalangin sa akin, sapagkat hindi ko sila didinggin. Kaya ganyan po ang bayan natin. All those countries, so many idols, fake gods. Ano nangyayari? You tell me. Karumal-dumal? Patuloy pa kayo? Nasaan ang makakamti ninyong kagantihan ng Diyos? Natural. Ang mga anak ninyo, drogista. Ang mga anak ninyo magnanakaw, ang mga anak ninyo mamatay tao, ang mga anak ninyo mandurukot, ang mga anak ninyo mga rebelde. Kaya ang bayan natin maibigin sa salapi. Kung sino yung nakaupo ngayon, siya ang nagdedemanda doon sa nakaraang administrasyon. Pagkaraan ng administrasyon ngayon, babalik yung mga nakaraang nakaupo, sila naman ngayon ang magdedemanda doon sa kwento, maya-maya, nakalabas din, gagawa pa rin ng batas. Isa ang sinasabi ng Diyos, akin ang paghihigante, tandaan ninyo yan. Ano ang mangyayari sa akin kung makamit ko man ang buong sanlibutan? Kung hindi naman ako makakarating sa buhay na walang hanggan. Natural, sa impyerno kayo. Noon pa man, panahon pa po ng Israel sa Kanaan, bagamat isinulat na po ng daliri ng Diyos ang mga kautusan sa 2 tapyas na bato, na isinulat po ni Moses na kanyang lingkod, na ang marami pang mga kautusan ng Diyos sa kanyang mga iba pang mga aklat, katulad ng Genesis, Exodus, Leviticus, na Bilang, Deuteronomio. Ngayon po, sa Diyos mismo, saan po ba naman nauuwi ang lahat ng mga kautusan ng Diyos sa kanyang bayang Israel? Saan ngayon nauuwi? Pakinggan po ninyo. Dito po sa aklat ng Deuteronomio rin, sa Kapitulo 6 at ang versikulo 3. Dinggin mo nga
o Israel, at iyong isagawa upang ikabuti mo at upang kayo'y dumaming maigi na gaya ng ipinangako sa iyo ng Panginoon, ng Diyos ng iyong mga magulang, sa lupaing binubukala ng gatas at pulot. 6:4, dinggin mo, o Israel, ang Panginoon mong Diyos ay isang Panginoon. 6:5, at iyong iibigin ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa at ng iyong buong lakas. What is the very prime commandment of God that He expects from all of us? Napakaliwanag po. The loyalty must directly be only to Him. The sincerity only to Him. Unequivocal loyalty only to Him. Wala nang iba. Napakaliwanag. Sasabihin ninyo, bakit kami ganito mangaral? Inaantik po namin. Kung maaari nga po, hiwain namin ang puso ninyo. Buksan namin ang inyong mga kaisipan. Isaksak namin sa inyo mga sitas ng Biblia. Upang matanggap ninyong katotohanan ito. Anong sabi ng Diyos? Ako ang iyong Diyos. Siya lamang. Dito sa amin, yung nanay namatay, pagkaraan ng 5 araw, namatay din yung anak. Iniuwi sa Pilipinas. Inabot ng 1 taon. Pakalain mo nagpamisa. Nang magpamisa, sino ang tinawagan? Abay, si Maria. Saan mo nabasa na si Maria ang magliligtas sa kaluluwa? Basahin niyo ang Biblia. Ang 1 taong patay na, naghihintay na lamang ng kahabagan ng Diyos. Wala nang magagawa ang sino pa man. Kumain ka man na kumain sa harapan ng kanyang puntod, wala na yon. Idalangin mo man siya, wala nang magagawa. Nasa Biblia po yan. Kahantay na lamang po ng hatol yan. Gigisingin po yan. Ibabalik po muli ang katawan yan. Haharap po tayong lahat sa Diyos. At yung kaluluwa ho yan, ang kaluluwa ng tao, nakadikit sa alabok, nandun pa ho sa libingan niya. Sasabihin ninyo kung nasa purgatorio ilipat sa paraiso, kung nasa impyerno niya alisit, ilagay muna sa anong tawag doon sa in the middle? Purgatorio. Ilagay daw muna sa purgatorio. Ano kalokohan yan? Nonsense. Anong kalokohan yan may purgatorio daw? Nasa sa Biblia. Nasa sa aral ng Diyos yan. Salapi yan para meron kayong kitain. Kasi meron pa kayong low mass, meron pa kayong high mass. Wala pa kayong electrical mass. Makuryente na kayo lahat. Pambihira. Anong religion yan? Kami, pag meron may sakit, ipatawag ang mga matatanda sa iglesia. Whoever is available. Halimbawa, ako, madalas, sa Pilipinas, kung nandyan ako, kapros, si kapatid na gano'n, ay nadalaw na namin, hindi ko na lang, hindi nakakasaya. Opo. Dalaw ako. Pagdating doon, kapatid, mananalangin tayo. Kalaban ninyo, inaabutan ako. Kalaban ninyo, naniningil ako. Ang tinanggap namin walang bayad, binibigay namin ang walang bayad. Ang Diyos ang bahala sa amin. Let God do His way, and not your way. Ayun pumipili kung anong gusto nyo, kung sino santo. Talagang Iglesia de Impierno to. Maliwanag. Patutunayan po namin. Iglesia de Impierno kayo. Iglesia kayo sa demonyo. Maliwanag po yan. Kayo, nasa Biblia. Lahat ng nagtatanda ng Santa Cruz, tanda ng Antikristo. Ano ba ang Antikristo? Kalaban ng ating Panginoon sa Kristo. Sino ang Panginoon sa Kristo? Diyos na makapangyarihan sa lahat. 9:5 ng Aklat ng Roma. Period. Nahirati kayo sa pasenyas-senyas, pakrus-krus. Pagkatapos, ato yung pare ninyo, merong bubulong na merong nakayuko, tapos merong mamagikin doon sa harapan niya, tapos sa harap sa inyo, wala pa, dahil sumenyas na pa ganun nakabukang kamay, wala pa. Tapos siya lang ang iinom, hindi nag-aalok sa inyo. I do hope and pray that your brain be awakened and see the light of the truthfulness of what we are preaching today.
sa saysay rin po ng aklat ng Deuteronomio. At ang mga salitang ito na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito ay sa iyong puso. Mamahalin, igagalang, susundin ang ating mga magulang at higit sa lahat, ang ating dakilang lumikha. Siya lamang ating kikilalanin, paglilingkuran, nararapat nating dadalanginan sa araw-araw, sa bawat sandali habang tayo ay nangabubuhay. Ngayon, bakit Israel po lamang ang pinagkakalooban niya ng mga kautusan, ng mga pangangaral, at hindi lahat ng mga bansa? Yan po ang ating maitatanong. Ang kasagutan po, dahil po ang Israel, ang uniko, ang natatangi, ang bahal na bayan ng Diyos. Natatangi po yan. The only nation that God so loved is Israel. Totoo ba yan? Basa sa Deuteronomio 7:6. Sapagkat ikaw ay isang banal na bayan sa Panginoon mong Diyos. Banal pala ang mga Israelita noon. Ano pa ang saloobin ng Diyos? Pinili ka ng Panginoon mong Diyos upang maging bayan sa kanyang sariling pag-aari na higit sa lahat ng mga bayan na nasa ibabaw ng balat ng lupa. Nakita na ninyo nang makita ng Diyos ang bayang Israel na mayroong kabanalan, ang ginawa ng Diyos pinili. Sa katunayan nga po doon sa aklat ng Roma sa kapitulo 9:4 po ito, na sa kanila ang pakukupkup at ang kalwalhatian at ang mga tipan at ang pagbibigay ng kautusan at ang paglilingkod sa Diyos at ang mga kapangakuan, na sa kanila ang mga magulang at sa kanila mula ang Kristo ayon sa laman, na siyang lalo sa lahat Diyos na malwalhati magpakailanman. Siya nawa. Sa Israel po ang kapangakuan. Sa Diyos, sa Israel po, nakita ng Diyos ang lahat ng kabanalan, kaya pinili ng Diyos ang Israel upang siyang kanyang maging uniko na maging bayan sa lahat ng mga bayan na pili niya na nasa balat ng lupa. 7:7 sa pagpapatuloy din po sa Deuteronomio. Hindi kayo inibig ng Panginoon at pinili kayo ng dahil sa kayo'y marami sa bilang kaysa alinmang bayan, sapagkat kayo ang pinakamaliit sa lahat ng mga bayan. 7:8. Kundi dahil sa iniibig kayo ng Panginoon na gustuhan. Minahal ng Diyos ang Israel, at dahil sa kanyang tinupad ang sumpa na kanyang isinumpa sa inyong mga magulang, ay inilabas kayo ng Panginoon sa pamagitan ng makapangyarihang kamay. Tinubos kayo sa bahay ng pagkaalipin mula sa kamay ni Paraon na hari sa Ehipto. Natatandaan ninyo nung sabihin ng ating makapangyarihang Diyos kay Abraham, nakikita mo ba niya yung mga bituin sa langit na yan? Ganyan kita pagpapalain. Sa pakipag-usap na ito, naroroon po ang pangako ng Diyos, sapagkat sinabi niyang pagpapalain ko ang magiging anak ng iyong mga anak pa at ng mga sasaling lahi pa. Pangako ng Diyos na kanyang tinupad. Ano pa ang nasa saad sa 7:9? Dito rin po sa aklat ng Deuteronomio. Talastasin mo nga na ang Panginoon ninyong Diyos ay siyang Diyos, ang tapat na Diyos, na nag-iingat ng tipan at naggagawad ng kagandahang loob sa mga umiibig sa Kanya at tumutupad sa Kanyang mga utos hanggang sa 1,000 sali ng lahi. Ang wika ng banal na kasulatan, ang Diyos ay tapat at puspos ng kagandahang kalooban sa umiibig sa Kanya at tumutupad ng Kanyang mga utos hanggang sa 1,000
sali ng lahi. Ngayon, mayroon pa po bagang kautusan ng Diyos sa kanyang mga banal, bayan ng Diyos. Noon po ay Israel, na sa katotohanan ay nakalakip na sa utos ng Diyos na Deuteronomio, at iyong iibigin ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng iyong buong kaluluwa at ng iyong buong lakas. Doon po sa aklat ng Ecclesiastes 12:13, lahat niya ay narinig. Anong nasasaad po doon? Ang lahat niya ay narinig. Tuparin natin ang lahat ng kanyang utos. Ano pa? Ito ang buong katungkulan ng tao. Paano natin matutupad yan? Ang Diyos sa Espiritu. Paano? Kapros, paano yan? Di ba ang Diyos sa Espiritu? Abay, opo. Paano po natin matutupad yan? Paano po natin magagawa? Ang tunay na pag-ibig, maipakikita natin sa Diyos ang ating tuwirang pagkilala ng utang na loob sa Kanya. Paano po natin lubos na pagtitibayin ng Panginoong Hesukristo na ang banal na paksa natin itong sa Leviticus nga po ngayon na ito, na iibigin natin ang nakikipamayan sa atin na hindi tubo sa bayan na ating pinuntahan din. Na iibigin natin sila na gaya ng ating mga sarili, sapagkat naging mga taga-ibang bayan din po tayo. Pakinggan ninyo. Pangalawa, sa dalawang talata na akin pong babasahin. Ang pagtanggap at ibigin ng maging mga taga-ibang lupa. Kahit na hindi natin kamag-anak, kahit na sila yung mga dayuhan sa atin, paano natin may ibig? Mateo. Panginoong Hesukristo na po mismo ang nangaral nito. 22:38. Ito ang dakila at pangunahing utos. 22:39. At ang pangalawang katulad ay ito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Ano po ang pinangaral ng ating Panginoong Hesukristo? Bukod sa unang kanyang pinangaral na ibigin natin higit ang ating dakilang lumikha, uunahin natin siya, at pangalawa, ibigin natin ang ating kapwa. 22:40. Sa dalawang utos na ito'y nauwi ang buong kautusan at ang mga propeta. Sapagkat kung hindi natin maiibig itong ating kapwa na ating nakikita, how can we show God that we love Him, that we really do praise Him, that we do really honor Him, when actually He is a Spirit? Ito po ang sagot. Iibigin natin ang kapwa ng higit sa ating sarili. At doon sa unang pag-ibig na uunahin ng Diyos ng higit sa lahat. Sa dalawang utos na ito niya, nauwi ang lahat ng kautusan. Abay, totoo nga naman. Kung hindi mo maibig ang kapwa mo, paano maibig ang Diyos na hindi mo nakikita? Higit sa lahat, hindi ka lamang sinungaling, ipokrito ka. Ang tuwirang isinasad sa ating mga pag-aaral na ito. Sa ating mga anak, maliwanag din po yung unang kautusan na maging noong panahon ng mga Israelita. Yung paggalang sa mga magulang, yung pagsunod. Ano ang katumbas? Ano ang pangako ng Diyos? Ang wika ng Diyos, sige, mahaba ang buhay mo. Pagpapalain ka. Bakit? Mabuti ang magiging buhay. Kumikilala, naglilingkod, sumusunod sa kanilang mga magulang. Ngayon, paano po ba naman pinatutunayan ng ating paksa na sadyang sa pag-ibig sa ating kapwa-tao, higit na nga sa mga taga-ibang lupa, ay matutupad natin o maiibig natin ang ating makapangyarihang Diyos? Si kapatid na Cirilo Jr. Gonzales po ang magpapatuloy. Purihin ang ating Panginoong Hesukristo na tunay po na napakadakila sa kanyang pag-ibig, paglingap at pagmamalasakit sa kanyang bayan. Tulad po ng ginawa niya sa araw at oras na ito kay kapatid na Prospero, na unang kinasangkapan upang sa atin po ay ipaliwanag ang napakagandang paksa na napapanahon sa huling araw na ito. Sa Leviticus po,
ang taga-ibang bayan na nakikipamayan na kasama ninyo ay inyong aariin na tubo sa lupain at iibigin ninyo na gaya ng inyong sarili, sapagkat naging mga taga-ibang bayan kayo sa lupain ng Ehipto. Ako ang Panginoon ninyong Diyos. Napakaliwanag po ang unang pagtutuunan natin ng pansin. Ang nagsasalita, ako ang Panginoon ninyong Diyos. Ang kausap po ang bansa ng Israel. Sa pulpa ng una, nang tawagin po ng Diyos ang pinaka-ninuno, ang pinakaugat ng bansa ng Israel, ang lalaki na si Abraham. Napakinggan natin binasa ni kapatid na Prospero kung bakit po iniligtas ang Israel sa kamay ni Paraon sa Ehipto sa loob ng 400 taon, sapagkat nangako ang Diyos kay Abraham. Tignan mo ang mga bituin, ganito ang iyong magiging mga binhi sa lupa. Ikaw ay aking palalaguin, ikaw ay aking pagpapalain, at ipamaman ako sa iyong binhi ang lupain na binubukala ng pulot at ng gata. Alam natin sa punoon, nang makita ng Diyos si Abraham sa bansa na kanyang pinanggalingan, Ur ng mga Kaldeo, sa lahat ng mga tao noon sa Ur ng Kaldea, isa lang ang lalaking nakita ng Diyos na mayroong takot at hindi lumuluhod sa mga larawan. Kaya nga tinawag ng Diyos si Abraham at pinagsabihan siya ng Diyos, umalis ka sa lupaing ito ng iyong mga magulang, iwanan mo maging ang iyong mga kababayan, lumakad ka sa aking harapan, huwag kang liliko sa kaliwa o sa kanan, pagpapalain kita. Magmula po noon, si Abraham, nagpasimula na nga po, iniwan ang kanyang bayan na Ur ng mga Kaldeo. Kasama niya ang kanyang asawa na si Sarah. Kasama niya ang pamangkin niya na si Lot. At ang iba pa niyang mga tauhan. Magmula po noon, naglakbay na sila sa maraming mga bayan. At hindi sila pinabayaan ng Diyos. Hanggang ipanganak mula kay Abraham at kay Sarai ang kanyang panganay na lalaki na ang pangalan ay Isaac. Si Abraham ay matanda na. Hindi ko na babasahin, pero basahin niyo sa Biblia ninyo. Genesis 17:1. Nang si Abraham may 90 at 9 na taon na, matanda na. Napakita ang Diyos kay Abraham. Pinakain pa niya, pinagutusan pa niya si Sarai na magluto ng guyang baka. Kumain ang Panginoon, may kasamang 2 anghel, ayon sa banal na kasulatan. At sinabi ng Panginoon, sa 1 taon ako'y babalik, at ikaw ay magkakaroon ng isang anak na lalaki. Tumatawa si Sarah. Paano ako magkakaanak? Lipas na ako. Ang ibig sabihin, wala nang buwa ng dalaw. Nagtawa si Sarah, nasa likod ng tolda. Ang Panginoon, kasama ni Abraham kumakain sa harapan. Pero napakinggan ng Diyos yun. Binulong lang naman ni Sarah. Tumatawa si Sarah sa kanyang sarili. Sinabi ng Panginoon kay Abraham,
Bakit tumatawa ang iyong asawa? May anumang bagay ba na mahirap sa akin? At maging sa maraming panahon na nagdaan, panahon ng mga hari, kahit na si Jeremias sa kanyang aklat 32:27, sinabi ng Diyos kay Jeremias, Jeremias, ako ang Diyos ng lahat na tao. Ang lahat ng tao nasasakupan nitong Diyos na ito. Kung gusto niyang mabuntis ang isang 99 anyos na babae, may anumang bagay ba na mahirap sa akin? Pagbalik ng Panginoon, meron na silang anak, ang pangalan ay Isaac. At para matupad ang pangako ng Diyos kay Abraham, na matanda na, at kay Sarah, itong Isaac na ito, nang ito po ay lumaki na at magkaroon ng kanyang kasama sa buhay, magmula kay Isaac, lumabas ang isang lalaki na ang pangalan ay si Jacob. At ang Jacob na ito, merong kakambal, si Esau. Hindi po kay Esau ang ating pag-aaral, pinag-aaralan ang tinatawag na paglago ng bansa ng Israel. Magmula kay Jacob, ipinanganak ang 12 angkan ng Israel. At kasalukuyan silang nananahanan noon sa tinatawag na lupain na Kanaan, na hindi pa ipinagkakaloob sa kanila. Pero kung babasahin ninyo ang Genesis, ibig ko kayo naman mag-aral, kayo na mga kaibigan, nanatili si Abraham, nanatili si Isaac, si Jacob sa Kanaan hanggang sa magkaroon ng tinatawag na tagtuyot at ng kagutom o ng salot. Nabalitaan nila sa Ehipto may pagkain. Pumaroon ang mga Israelita sa Ehipto. Doon na po naganap ang kasaysayan na sila nga po ay naging alipin ng bayan ng Ehipsyo sa pamumuno ng kanilang hari na tinatawag na Paraon. At sa atin pong pag-aaral, hindi na po natin uungkatin ang kasaysayan ni Jose Bendido na naging katiwala ni Paraon, na ito ay isa sa mga anak ni Jacob na ipinagbili ng kanyang mga kapatid, sapagkat wala po doon ang ating pag-aaral. 400 taon sila po ginawang tagapaglingkod sa hari. Ginawa silang mga alila. Hanggang sa maalaala ng Diyos ang kanyang pangako kay Abraham na kanyang lingkod. Inalis nga po sila sa pamamagitan ni Moses. At nang mailabas na nga po sila, narito nga po ang ating paksa. Leviticus 19:34. Ito po ang paalaala ng Diyos kay Moses. Bago sila tumawid ng ilog ng Jordan, pinagsabihan sila ng Diyos, pinag-utusan sila ng Diyos na sinasabi, ang taga-ibang bayan na nakikipamayan na kasama ninyo ay inyong aariin na tubo sa lupain, iibigin ninyo na gaya ng inyong sarili, sapagkat kayo man naging taga-ibang bayan sa lupain ng Ehipto. Sino nagsasalita? Ako ang Panginoon ninyong Diyos. Pinaalalahanan sila na kayo'y maging maibigin sa mga taga-ibang lupa, na kung merong nakikipamayan sa inyo, sa huling araw na ito, 2017, dahil dumadami na ang tao sa bawat bansa at lupa sa buong sanglibutan, kinokontrol na ng mga tao ang kanilang gobyerno. Baka dumami, sobra ang tao, problema ang pagpapakain, kailangan ng paparito, merong papeles, merong tinatawag na visa. Ang mga taga-ibang lupa, iibigin ninyo na katulad din ng inyong sarili, sapagkat kayo, hindi naman kayo sa lupang ito. Kamukha namin ni kapatid na Prospero.
Kami, legal dito sa Amerika. Meron kaming citizenship na sa tagal. Kinilala na kami ng gobyerno ng Amerika. Pero marami, pumarito, visitor visa. Pagkatapos nga po, na-expire yung visitor visa, naging illegal alien, dumating ang panahon, ang presidente si Donald Trump, hinuhuli ang mga illegal alien, pinauuwi na, dinedeport. Nakalimutan ni Ginoong Donald Trump na sa kulay ng kanyang balat, dapat niyang makilala na siya po, tulad ng Israel, sila'y taga-ibang lupa. Walang may-ari ng lupain ng Estados Unidos. Ang may-ari ng bawat bansa, ng bawat bayan, walang iba kung hindi ang Diyos. Ang Diyos ang nagsabing, magkaroon ng langit, magkaroon ng buntala ng mga bituin, magkaroon ng tinatawag na sanglibutan. Sa salita ng Diyos nagawa ang lupa. Ito nga ngayon ang ating kinaroroonan. Ito po pag-aari ng Diyos. At inilagay ng Diyos ang tao upang dito mabuhay tayo na may kasaganaan, may kapayapaan, at mag-ibigan tayo sa isa't isa. Datapwat dumarating ang tinatawag na ang mga tao ay nalalayo sa Diyos. Kaya nga po sa Malakias 3:7, lagi ninyong napapakinggan, manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo. At dito nga po sa ating pag-aaral, napakinggan natin ang utos ng Diyos sa bansa ng Israel na binigyan niya ng lupain na binubukala ng pulot at gata, na sila'y magkakaroon dito ng kasaganaan at kapayapaan, na sila'y hindi pababayaan ng Diyos. Isang bagay lang ang hiniling sa kanila ng Ama. Kayo ay mga pakabanal. At kung ano ang mga pagpapakabanal, bago nga po nakatawid ang Israel at kanila nang hati-hatiin ang Kanaan sa 12 angkan, ibinigay ng Diyos kay Moses ang 2 tapyas na bato doon po sa bundok ng Sinai. Isinulat ng daliri ng Diyos. Ang unang-unang utos, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Unang-unang utos. Ang ikalaway, huwag kang magkakaroon ng anumang larawan ng nasa langit, nasa lupa, at ng nasa ilalim ng tubig. Huwag mo silang paglilingkuran, huwag mo silang yuyukuran, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin. Dadalawin ko ang katampalasanan ng mga magulang hanggang 3 at 4 na salin ng kanilang lahi. Sa ngayon, ano nakikita natin? 2017, yun daw Catholic Church. Alam ba ninyo ibig sabihin ng Catholic? Universal. Dominating church sa buong mundo. Hindi lang nila pinatay ang Diyos, sinipa nila. Anong sabi sa unang utos? Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Inilagay yung sarili nilang pinuno, Vicarius Filii Dei. Sa Kapitulo 20, versikulo 5, ako'y mapanibughuing Diyos. I am a jealous God. Yun lang makitaan ka ng Diyos na meron kang larawan na niluluhuran mo eh. Nagseselos na ang Diyos eh. At anong ipaparusa niya? Dadalawin ko ang kasalanan ng mga magulang. Yung magulang ninyo, nataliwa sa kabanalan ng pagsunod na ginawa ni Abraham, yung magulang ninyo, naglingkod sa ibang Diyos, gumawa ng mga larawan, naglingkod, nagprosesyon, sumasamba sa mga larawan, pati ang mga anak ninyo, 3 hanggang 4 na sali ng kanilang mga henerasyon, sumpa ng Diyos ang aabutin. Kaya nga sinabi ng Diyos kay Jeremias at kay Ezekiel, pag ako'y nagpadala ng tabak,
Pag sinasabi yung tabak, giyera, digmaan. Pag inihiwalay ko ang tungkod ng tinapay, pag inihiwalay ko ang mga hayop sa tao, ang ibig sabihin, sa galit ng Diyos, dadalawin niya ang lahat ng bansa, ang lahat ng bayan, sapagkat ang buong sanglibutan, merong relihiyon na kanilang kinilala, Roman Catholic Church. Ang buong sanglibutan, napailalim ng sumpa ng Diyos. Kaya po walang katapusan ang sumpa ng Diyos hanggang ikalawang pagparito. Bakit? Una na nga yung Papa sa Roma, yan ang demonyo. Itong nagkatawang tulad sa isang anghel. Basahin ninyo unang Korinto, Kapitulo 11, versikulo 14 hanggang 15. Hindi katakataka, si Satanas, nagpakunwaring anghel ng kaliwanagan, ang kanyang mga ministro naman, nagpapakunwaring anghel ng katotohanan. Kasi sino ba yung mga ministro ng simbahang katoliko? Eh di yung mga protestante. Ay hindi ba yan ang mga anak ng simbahang katoliko? Nagkaanak din ang mga protestante, mga Iglesia ng tao. Si Kristo'y tao, ang obispo, sugong anghel. Sino-sino pa mga anak niya? O Iglesia ng kabanal-banalan. Ni Gamaliel Payawal. Si Nardinas yung anak. O di ba mga demonyo yan? At ang marami pang iba't ibang mga iglesia na itinayo ng mga tao. Kaya patuloy ang sumpa. Patuloy ang sinasabi ni Propeta Daniel. 9:26 ang wakas niyaon. Baha, digmaan, hanggang katapusan. Ngayon, sa araw at oras na ito, sa balita, nagagalit na yung mga membro sa Europang malalaking bansa, yung NATO, kay Donald Trump. At si Trump, nababahala na sa South China Sea. Sapagkat yung mga Inche, patuloy ang paglalagay ng military installation doon sa lupain na sinabi ni Ginoong Duterte, pabayaan natin ang mga Inche. Malapit na po ang tinatawag na katapusan ng sanglibutan. Kaya nga po, ang karunungan pinalago ng Diyos, Daniel 12:4. Daniel, sa huling araw, tatakan mo na ang aklat, isarado mo na. Na ang ipinakikilala ng Diyos, sa huling araw, lalago ang karunungan tatakbo ng paraot parito. Ang ibig sabihin ng Diyos kay Daniel, itigil mo na ang pagbabasa ng Biblia, tapos na. Tatakan mo na. Bakit? Paglago ng karunungan. Alam po ba ninyo sa Bibliang Ingles? Knowledge. Ano yan? Information technology. Bakit pinalago ang karunungan? Bakit sa huling araw na ito? Sobra ang sabog ng katalinuhan ng tao. Sa computer, i-google mo lang ang kahit na anong pangalan, kahit na anong subject, sasagutin ka ng computer. Napakatalino. Wala na pong naililihin ngayon. And this is the year of transparency. Bakit pinalago ng Diyos ang karunungan? Buksan ninyo ang aklat ng Mateo 24. Magkakaroon ng mga bulaang Kristo. Pagkatapos mga digmaan, mga peste, kung ano-anong mga kahirapan, ito'y ang pasimula ng kahirapan. At 24:14. Pagmalagong malago na ang karunungan, ang wika ng Panginoon, ipangangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian ng Diyos sa buong sanglibutan. At kung magkagayon ay darating ang wakas. Ibig ba ninyo sabihin, kapatid na Cirilo, kayo yung mga mangangaral na yon? Ang mangangaral sa buong hindi po kami. Hindi po ang tao ang mangangaral. Sino? Efeso 3:10, sa pamamagitan ng iglesia. Ipangangaral ang kagilagilalas na
kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Ang iglesia, alin? Yung iglesia na ang ulo'y si Kristo, itinayo sa siyudad ng Jerusalem ng Judea, anyo 32, na ito po ang aming kinaaniban ni na kapatid na Prospero, ni kapatid na Rosita, ni kapatid na BJ, ni kapatid na Glenda, ng marami pa naming mga kamag-anakan, ng marami naming mga kababayan. Ang katawan ng Diyos, ang mga ngaral ng Ebanghelyo, ang sugong anghel sa uling araw, walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. At sa araw at oras na ito nga ng linggo, ipinaaala-ala, hindi sa Israel. Kanino? Sa mga banal ng Diyos. Nakuha na ninyo mga kapatid? Tapos na po yung Israel. Hindi na po pinag-uusapan sa huling araw yung Israel. It is history. Sinabi na ng Diyos kay Jeremias 7, 12 hanggang 16, huwag mo nang ipanalangin. Hindi kita pakikinggan. At kahit na nung magkatawan tao na nga ang Panginoong Jesucristo, sa kanyang unang Samuel 14:14, sa laki ng pag-ibig ng Diyos, ang Diyos ay humanap ng paraan upang ang kanyang mga anak ay huwag manatiling tapon sa kanya. Ano ang paraan na ginawa, hinanap ng Diyos para iligtas ang Israel? Nang pasimulay berbo, 1:1 ng San Juan. Ang berbo'y sumasa Diyos, ang berbo'y Diyos, ang lahat ng bagay ginawa nino ng berbo. Nagkatawan tao ang berbo, tumahan sa gitna namin, nakita namin ang kanyang kaluwalhatian, gaya ng bugtong ng Ama. Sino itong nagkatawang taong ito? San Juan 8:24 at 27. I say therefore unto ye, you will die in your sins, if you believe not that I am He. They understood not that Jesus spake to them of the Father. Na kung liliwanagin sa Tagalog, mamamatay kayo sa inyong kasalanan, malibang sumampalataya kayo, ako nga siya, mamamatay kayo sa inyong kasalanan. Anong kamatayan? Nasasapitin ng mga iglesia na itinayo ng tao, si Kristo ikay tao, at ang kanilang obispo sugong anghel. 21:8 ng Apokalipsis, sa mga hindi mananampalataya, sa ayaw kumilala na si Kristo, ang Diyos na nagkatawang tao, ang kanilang bahagi. Sa dagat-dagatang nagniningas na apoy at asupre, ito ang ikalawang kamatayan, sa impyerno. Kaya kayong mga Katoliko, wala namang purgatorio. Kapag ang tao patay na, hindi mo na mahahango yun. Kayong mga Katoliko, niloko kayo ng mga papa sa Roma ninyo, ng mga pari ninyo. Taon-taon, ipanalangin daw para kung nasa impyerno, isalba, ilagay sa purgatorio. Pagkatapos sa isang taon, ipanalangin ulit. Baka ikapaparig na sa langit. Kinukwartahan kayo. Napakaganda po ng ating pag-aaral. Ang wika ng Panginoon Diyos, kayo magpakabanal. Sapagkat ang Diyos ay banal. At kung paano ang pagpapakabanal pa, na unang sinabi sa bansa ng Israel, mamahalin ninyo yung mga illegal alien. Mamahalin ninyo, huwag ninyong itataboy, huwag ninyong itatakwil, huwag ninyong palalayasin, kayo man, taga-ibang lupa rin. Ang pinakatema ng ating pag-aaral, mga kapatid, ang bawat tao'y umibig sa Diyos. Paano ang pag-ibig sa Diyos? Buong puso, buong lakas, buong isip at buong buhay. Alam po ba ninyo kung bakit? Minasa pa ng Diyos na magkatawan tao siya. Bakit po? Ginawa ng mga tao nung panahon nga ng matandang tipan,
Ibigin mo ika ang Diyos, buong puso, buong lakas, buong buhay. Ay ang bawat tao gumawa ng kanyang Diyos. Ayan. Di ba? Awa Katoliko, ay Mama Mary. Santo Niño. Yan ang ginawa nilang Diyos. Yan ang iniibig nila. Meron pang mga Katoliko, pinakikita sa TFC channel eh. Pag mahal na araw, si Santo Niño ika, every year, pinapalitan ko ng damit, pinapaliguan ko. Ibigin ko ang Diyos eh. Kaya nangailangan ng Diyos gumawa ng paraan. Ang tao ang tigas ng ulo eh. Tinuro na sa kanila. Ibigin ninyo ang inyong kapwa. Ang mga nakikipamayan, huwag ninyong wika nga, lalaitin, huwag ninyong palalayasin, huwag ninyong ipakukulong, huwag ninyong ipadideport. Sa makatwid paano ang pag-ibig sa Diyos? Ay tinuro ng simbahang Katoliko, palibasa pagano, gumawa ng kanilang mga Diyos-Diyosan, ibigin ng Diyos buong puso, buong lakas, buong buhay. Sipin ninyo yan, yun nga, yung Santo Niño, pinapalitan daw niya ng damit. Si Mama Mary, pinapalitan niya ng damit. Kung sino-sinong mga Diyos-Diyosan, tinatanggalan nila ng agyo, tinatanggalan nila ng alikabok. Hindi kasi kayo tinuturuan ng Biblia eh. Ako ang Diyos ng lahat na tao. Kanino ninyo ako ipapares? Isayas. Walang kapares ang Diyos. Bakit? Walang laman, walang buto. 4:24 ng San Juan, basahin ninyo. Ang Diyos ay Espiritu. At ngayon nga dumarating ang araw at oras, 4:23. Sasambahin ng mga tunay na mananamba ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Hinahanap ng Diyos ang mga mananamba sa Kanya na magsisamba sa gayong paraan. Tapos kayo may larawan. Magalit kayo. Ibihin niyo, naninira kami. Sasagutin namin kayo. Kaya nga ang huling katanungan, paano po pagka pinatutunayan ng ating paksa na sadyang sa pag-ibig sa ating kapwa-tao, higit na nga sa mga taga-ibang lupa, matutupad ang utos, ang unang utos, iibigin natin ang Diyos ng buong puso, buong isip at ng ating buong buhay. Alam po ninyo, doon sa isang utos na yon, naroon na po ang lahat ng kautusan. Pero kinailangan pa ang Diyos magkatawan tao. Para ano? Para magkaroon ng isang Kristo Jesus na ano? Na magsasabi sa kanila na ano? Eto, Mateo 22:38. Ito ang dakila, ang ibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong lakas at buong buhay. At ang pangalawang utos ay ito, eto. Kaya nagkatawan tao ang Diyos para ituro at bigyan ng emphasis, ng pagpapahalaga ang ikalawa. 22:39. Ang ikalawa ito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nauwi ang kautusan, ang 2 tapyas na bato, at ang 5 mga aklat ng mga propetang tulad ni Moses, at ang mga aklat ng iba't iba pang mga propeta. Sipin ninyo, sa tigas ng ulo, ang tigas ng ulo ng mga tao, napilitan pa ang Diyos humanap ng paraan. Siya mismo nagkatawang tao para sabihin lang, yung kapwa mo tao, ibigin mo. Ito naman mga Sabadista, hindi ka ang pag-ibig namin, araw ng Sabado, hindi kami lalabas ng bahay. Hindi naman ninyo nasusunod kayo mga Sabadista. Araw ng Sabado, marami ako nakasama sa Amerika. Nung hindi pa ako retirado, overtime, double pay. Isipin mo yan. Kaya po inalis ng Diyos yung araw ng Sabat eh. Talaga namang nasa Biblia yan. Binasa ni kapatid na Prospero ang pagpapakabanal nung panahon ng bansa ng Israel. Ang pangingili ng araw ng Sabat. Ngunit, kapag ang isang tao sumuway sa araw ng Sabat, hindi sinunod, lumabas ng bahay, kamukha ng nakalagay sa Deuteronomio, isang binata na mulot ng pamparikit, ano ang utos ng Diyos kay Moses? Pukulin ang bato hanggang sa mamatay. Ngayon, susundin mo araw ng Sabat, 2017. Pati naman yung pagkain ka ng baboy, hindi na po utos ng Diyos yan. Inalis na po ng Diyos yan. Yan po'y aral na ng mga demonyo.
Unang Timoteo 4:1 hanggang 5, magbasa naman kayo. Ang dami kong kaibigang mga Sabadista. Mag-aaral kayo. Paano nga? Pinatutunayan ng ating paksa na talagang sa pamamagitan ng pag-ibig sa ating kapwa-tao, lalo na sa mga taga-ibang lupa, maipakikita natin iniibig natin ang Diyos. Unang Juan 4:20, kung sinasabi ng sino man ako'y umiibig sa Diyos at napopuot sa kanyang kapatid, sinungaling! Bakit? Paano mo maiibig ang Diyos sapagkat ang hindi umiibig sa kanyang kapatid na nakikita ng kanyang mata? Paano niya maiibig ang Diyos na hindi niya nakikita? Simple. Iniibig ko ang Diyos. Tapos ito si Donald Trump. Uutusan yung kanyang immigration officers. Kaya ipinangon ng Diyos ito. Hindi naman namin kilala si Donald Trump. Nalalaman namin siya ay halal ng Diyos. Romanos 13:1, ang lahat ng kaluluwa pasakop sa matataas na kapangyarihan kung ang pag-uusapan ang gobyerno. Mga presidente, yung mga tinatawag na chairman ng mga komunista, ang tinatawag na mga king, queen, premier, lahat yan, halal ng Diyos yan. Hindi kami galit kay Donald Trump. Hindi kami galit sa sino mang nakaupo sa matataas na katungkulan sa bawat gobyerno, komunista man, demokratiko man. Pag ang pag-uusapan yung civil government, they were all elected by God. Ang itinuturo namin, kung kayo'y merong Diyos, Mr. Donald Trump, ikaw ay naging taga-ibang bayan. Tapos sasabihin ni Donald Trump, I am a religious person. Sabi nila, para masabi mong ikaw, mayroong takot sa Diyos, gumawa ka ng paraan para itong mga taong ng ibang bayan, dahil nga sa hirap ng kabuhayan, sa mga maliliit na bansa na pinanggalingan nila, tulad ng Pilipinas, maghanap buhay sa mabuting kaparaanan at buhay ng mga anak. Binubuksan ito sa atin, katungkulan ito ng bawat tao. Bilang mangangaral po, at bilang kaanib sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, na siyang sugo ng Diyos sa huling araw, katungkulan po namin na paalalahanan ang lahat ng pinuno ng pamahalaan sa buong lupa, hindi lang si Ginoong Trump. Tiyak na tiyak ang lahi niyan, umalis din sa Europa dahil pinagpapapatay sila ng Imperyo ng Roma sa pamamagitan ng simbahang Katoliko. 1492. Bakit lumanding dyan sa Newfoundland ang tinatawag ng mga Europeo kasama ang 7 malalaking mga barko nila? They are being persecuted by the Roman Catholic Church. Those were the days of the Reformation. Hindi ba kayo taga-ibang lupa rin, Ginoong Trump? Kung sinasabi ninyong kayo'y makadiyos, kung sinasabi ninyong iniibig ninyo ang Diyos, kayong lahat na humahawak ng pinakamatataas na posisyon sa inyong mga gobyerno, at inihalal kayo ng Diyos, sumasang-ayon kami, buksan ninyo ang inyong mga puso. Mahalin ninyo ang inyong kapwa gaya ng pagmamahal ninyo sa inyong sarili. Ito po ang itinuro sa atin, mga kapatid. Ngayon, kung ang unang bahagi ng ating pag-aaral, literal na kinakausap ang bansa ng Israel, nang dahil nga sa paglilingkod ng kanilang ama na si Abraham, pinatagos hanggang sa 12 angkat. At pagkatapos nabanggit natin, itinigil na ng Diyos. Itinigil na ng Diyos ang kanyang pakikipag-ugnayan sa Israel sapagkat ng panahon nga na binigyan sila ng hari, yun ang gusto nila, itinakwil nila ang Diyos at saka si Propeta Samuel at ang mga propeta, nang naghali-halili ng mga hari, gumawa na sila ng kanilang sariling mga Diyos-Diyosan. Huwag mo nang ipanalangin, Jeremias. At sa laki nga ng pag-ibig ng Diyos nagkatawan tao,
dadapwat ng magkatawang tao na ang Diyos at nagpakilala na sa kanila sa pangalang Kristo Jesus, anong ginawa nila? Sa harapan ng hukuman ni Pilato, pakawalan si Barabas, ipako sa krus ang Kristo. Magmula noon, mga kapatid, hanggang ngayon. Pero, nananaig pa rin ang pag-ibig ng Diyos, ng ating Panginoong Jesucristo. Ng mga pagkakataong siya nga po, kasama na ng 12 apostol, tinawag niya 10-1 ng Mateo ang kanyang 12 alagad, at pinagbilinan niya, tinuruan niya, ipangaral ang Ebanghelyo. Hanapin muna natin ang wika ng Panginoon, ang nawawalang tupa sa bahay ni Israel. Makinig kayo, ho? Naawa pa rin ang Diyos. Sinabi pa rin ng Panginoong Jesucristo, nang siya'y magkatawan tao na, huwag muna kayong lalabas ng bayan ng Israel. Hanapin muna natin ang nawawalang tupa sa bahay ni Israel. Meron pang natitira na may takot sa Diyos. Nakita ba yan? Natatakan ba yan? Nabautismohan ba yan? Sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo? Buksan ninyo ang Apokalipsis Kapitulo 7, versikulo 4. Nakita ko ang 144,000 na nakatayo sa harapan ng kordero at nararamta ng mapuputing damit. Ano ang itinatak? Yun po ang 144,000 na kaluluwa na nabautismuhan ng mangaral ang Panginoong Jesucristo at ang 12 apostol sa loob ng Israel. Ano ang ibininyag sa kanila? Anong itinatak sa kanila? Apokalipsis 14:1. Nakita ko ang 100. 44,000 nakatayo sa harapan ng kordero na natatakan sa kanilang mga noo. Ng ano? Ng kanyang pangalan, Jesucristo, at ng kanyang Ama, na kung liliwanagin ang ibinautismo sa kanila, Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Hindi Katolisismo, hindi Sabadista, hindi Pentecostal, hindi kung ano-anong pangalan. Pagkatapos na pumanik sa langit ang Panginoong Jesucristo, anyo 33, the following year, anyo 34, basahin ninyong Aklat ng Mga Gawa 8:1, in the year 34, nagkaroon ng malaking pag-uusig laban sa Iglesia. Ang unang naging biktima, mga kapatid, si Esteban, isang diakono sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ang tinatawag na nagpatunay na siya'y patayin. Isang lalaki, ang pangalan noon ay Saulo, ang umusig sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Pagkatapos tinawag nga si Pablo sa daang Damasco para ihalal kita, ang wika ng Panginoon, sa kahintilan, para alisin mo sila sa kapangyarihan ni Satanas, sa kadiliman, at dalhin mo sila sa akin, sa kagilagilalas na kaliwanagan. Kaya nakarating sa Pilipinas ang Ebanghelyong ito ng Panginoon, sapagkat iniutos ng Diyos, itinayo ng Diyos ang isang Saulo na dati pumapatay sa mga banal. Ginawa niyang ilaw sa kahintilan, kaya dito nabuksan ang mata ng ating puso, ang mata ng ating mga kaluluwa. Kaya kami naging Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Magmula sa pagiging Katoliko, Protestante, Iglesia ni Manalo, umalis kami dyan. Narito kami ngayon sa katotohanan. Bakit? Ano ang kaugnayan ng Iglesia ng Diyos na aming kinabibilangan sa Israel? Buksan natin. Ayan ninyong Biblia, ito na po ang huling talata. Ano ang kaugnayan ng Iglesia ng Diyos sa Israel na pinapaging banal nung araw dahil kay Abraham? Hayaan ninyo si Apostol Pablo. Ganito po ang sinasabi sa atin sa Aklat ng mga taga-Galasya. Ano ang sinasabi? Babasahin ko po. Narito ang pagpapatunay, ang napakalaking kaugnayan ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. 3:24, Galatias, basahin po natin, huling talata, mga kapatid. Ano pat ang kautusan, 24 hanggang 29, ano pat ang kautusan, ay siyang naging tagapagturo natin upang ihatid tayo kay Kristo.
Alam po ninyo, kaming mga iglesia ng Diyos, nung araw, hindi namin alam na may iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Nung araw ay milip kami, inabutan ko pa yan, ang mga magulang namin. Nung araw, naging iglesia ni Manalo. Ang mga lelang namin, Iglesia Apostolika Katolika Romana, mga panatiko, mga lolo namin. Huwag kang magsasalita ng anumang laban sa Papa sa Roma, lalo na kay Mama Mary, sasampalin ka ng lolo ko. At alam ko, inabutan ko pa yung bahay ng mga ninuno namin, malalaki ang mga estatwa ni Virgin Mary na. Dadapwa, ano ang naging kaugnayan namin sa mga Israelita sa laman? Ano pat ang kautusan? Siyang naging tagapagturo natin upang ihatid tayo kay Kristo, upang tayo'y ariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Sino ang nagdala sa aming ama, sa aming ina, sa aming ninuno sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus? Ang kautusan. Alin mo yung tinatawag na kautusan? Yun po ang Old Testament. Nabasa, napakinggan ng aming mga magulang sa awa at tulong ng Diyos. Ang alin? Ang mga kautusan ng Diyos. Ito po ang nagdala sa amin saan? Sa pananampalataya kay Kristo. Ano ba ang literal na nagturo sa mga magulang namin mula sa banal na kasulatan? Buksan ninyo ang Deuteronomio 18:15 at 18. Ang nagsasalita ang Diyos sa pamamagitan ni Moses. At sinabi ng Panginoon Diyos, Moses, ako'y magtatayo sa gitna ng aking bayan ng isang propeta na katulad mo. Deuteronomio 18:15 at 18. At pagdating ng propetang ito, sa kanya na sila makikinig. Sino nga yan? Nagkaroon ba ng katuparan ng sinabi sa Galatias 3:24, ang matandang tipan, ang kautusan pala, nagpakilala sa mga magulang namin para magkaroon kami ng pananampalataya kay Kristo. Merong hinulaan na darating, magmumula sa gitna ng bansa ng Israel. Sino yung propetang yun? Ang wika sa aklat ng mga gawa ni Apostol Pedro upang sa kanyang 3:20 at 22, upang sa inyo'y italaga ang Kristo na hinulaan ni Moses. Pagdating ni Kristo, sa kanya na kami makikinig. Kaya kami naging iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ano ang kaugnayan namin sa mga Israelita sa laman? Magmula sa mga Israelita sa laman, 9:5 ng Romanos, sa kanila mula ang Kristo ayon sa laman. Diyos na maluwalhati, magpakay kailanman. Nabasa ng tatay ko yan. Itinuro ng tatay namin sa nanay namin at sa aming mga magkakapatid na talaga palang kailangan ang susundin natin yung nanggaling sa bansa ng Israel, sapagkat sa kanila nanggaling ang Kristo ayon sa laman. Ngayon, kami ba Israelita pa rin sa laman? Ituloy natin. Ano pa bang kautusan? Siyang naging tagapagturo natin upang ihatid tayo kay Kristo, upang tayo'y ariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Dadapwat ngayon, dumating na ang pananampalataya. Ngayon, bautisado na kami sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo, sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Wala na tayo sa tagapagturo. Wala na tayo sa ilalim ng tagapagturo. Wala na kami kay Moses. Wala na kami sa mga propeta. Wala na kami sa matandang tipon. Bakit? Sapagkat ang wika, kayong lahat, mga anak na ng Diyos, sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus, ang lahat na sa inyo binautismuhan, lubog sa tubig. Kay Kristo, ibinihis na si Kristo. 28:3 ng Galatias, wala ng Hudyo, wala ng Grego, wala ng alipin,
wala nang babae, wala nang lalaki, at masasabi ko't maidaragdag ko, wala nang Pilipino, wala nang Intsik, wala nang iba't ibang lahi, sapagkat kayong lahat ay mga iisa kay Kristo Jesus. At kung kayo'y kay Kristo, ito po, kung kayo'y kay Kristo, sino ba na kay Kristo? Sino ba ang nabinyagan? Sama, Anak at Kristo Jesus. Iglesia ng Diyos. Ano ba ang Iglesia ng Diyos? Si Kristo ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng Iglesia. Ang Iglesia ng Diyos, katawan ng Diyos. At ang Diyos walang kinikilingang tao. Walang kinikilalang nasyon. Kaliwa-liwanag 32:27. Ng Jeremias. Ako ang Diyos ng lahat na tao sa makatwid. Wala siyang kinikilingan kay Amerikano ka, kay Negro ka, kay Intsik ka, kay Pilipino ka. Ikaw man ang pinakapangit na lahi sa balat ng lupa. Diyos natin siya. Hindi niya tayo itatanggi at tayo tinatawag na anak ng Diyos. Niya na anak ng Diyos sapagkat mga kapatid at mga magulang, nagpabinyag tayo sa Ama, Diyos, Anak, Kristo Jesus. Mga anak na tayo ng Diyos, Pilipino, Amerikano, Hudyo, Grego, lahat tayo pare-pareho na, sapagkat iisa ang katawan ni Kristo. At sa 29, at kung kayo'y kay Kristo, kayo nga'y binhi ni Abraham, at mga tagapagmana ayon sa pangako. Amen. Ito po kung bakit kami sumisigaw. Ibig namin mapakinggan ninyong lahat. Samantalahin ninyo ang panahon habang napapakinggan pa ninyo. Information technology na. Pipindutin na lang ninyo sa inyong computer, sa inyong iPad, sa inyong cellphone. Buksan ninyo ang YouTube. Buksan ninyo ang Facebook. Hindi na kayo lalabas ng bahay para sumamba. Hindi na ninyo kailangang makabuloy. At kung ibig ninyong umabuloy, una sa lahat, kung may pera kayo, ibigay ninyong pangmatrikula sa inyong mga anak. Kung wala kayong makain, ibili ninyo ng pagkain. Huwag ninyo kaming intindihin. Ang manggagawa, karapat dapat sa kanyang kaupahan. Hindi kami ginugutom. Tinanggap namin na walang bayan. Ibinibigay namin sa inyo ng walang bayan. Makinig lang kayo. At kung gusto nyong tumulong, share. I-share ninyo, libre. Una, charity begins at home. Sa inyo munang mga kamag-anak, alisin ninyo sila sa mga iglesyang itinayo ng tao at magsama-sama tayo. Dito po sa katotohanan ito, sa umagang ito, niliwanag sa atin ng Diyos. Levitico 19:34, ibigin natin ang mga nangingibang bayan na tulad ng ating sarili. Ito ang pag-ibig sa Diyos. Sa ganitong paraan, kung paanong pinagpala ng Diyos ng una, si Abraham hanggang sa kanyang bansa ng Israel. Sa uling araw na ito, tinitiyak namin sa inyo, hindi tayo gugutumin, hindi tayo pagkakaita ng biyaya, hindi tayo mangangailangan ng ano pamang bagay. Bakit? Ang Diyos ang ating pastor, ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi tayo mangangailangan. Ang wika ni Propeta David 23:1 hanggang 7, ang Panginoon ang aming pastor. Ang pastor namin walang kamatayan. Siya ang malaking bato. Ang aming sandigan sa lalayan, tagapagtanggol ng aming mga kaluluwa. Ito nawa ang ipagpala. Ito nawa ang ibasbas sa atin ng Diyos magmula ngayon, magpakailanman. Amen. Awitan natin muli ang Panginoon na isang maiklit, may espiritong awitin. Unang estropa, 146 sa ating himno. At koro po lamang, pinakikiusapan kung tamunaan tayo sa panalangin, hindi kapatid na Rosita, pag-aandog ng abuloy si kapatid na BJ. Tatayo tayo. Magtumibay sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na mga utos kung iingatan mo sa iyong loob.
isip. Ang aral niya ang siyamong ibig ligtas sa panganib. Panginoon po naming Diyos, Panginoon namin Diyos, amin po amang sama-samang muling iniluluhod ang aming mga tuhod sa ipong banal na harapan. Kalaki po, Ama naming Diyos, ang pananampalatayang ipinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin. Amen. Na ikaw nga po, Panginoon, ang nakatunghay sa dakong itong aming kinaroroonan. Panginoon po naming Diyos, minsan pa po, Panginoon, nasa po ng iyong mga lingkod na maipaabot ang aming pong lubos-lubos, tao sa pusong mga pagpapasalamat. Salamat sa iyo, Ma. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa lahat na po ng iyong pagpapala at pamamatnugan. Higit na nga po, Ama namin Diyos, sa pananampalatayang ipinagkaloob mo po sa bawat isa. Panginoon po namin Diyos, sagot po sa iyong makapangyarihang Panginoon. Na sa ganitong mga kaparaanan man lamang, Panginoon, ay madama mo po sa bawat isa sa amin. Ang aming pong pagnanais na ikaw po ay aming mapaglingkuran. Ikaw po, Panginoon, ay aming mapapurihan kapag sumasapit ang ganitong mga araw sa aming mga buhay. Amen. Panginoon po namin Diyos, sabot-dalangin po naman namin, Panginoon. Tulungan mo po kami, Panginoon, sa aming mga kalagayan na ang pananampalataya na iyo pong ipinagkaloob sa bawat isa sa amin ay amin pong mapanghawakan ng mainam, amin pong malakaran, amin pong masundan habang kami po, Panginoon, ay pinagkakalooban mo po ng buhay at ng aming mga kalat. Panginoon po namin Diyos, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa mga aral na amin pong narinig sa umagang ito ng aming pagkakatipon. Nang una pa man, Panginoon naming Diyos, ay niloob mo na po na maipakita sa iyong mga unang nilalang ang iyo pong pagnanasa na sila'y maging matuwid sa iyong banal na harapan. Panginoon po naming Diyos, kami po'y nagpapasalamat na hanggang sa huling kapanahon ng ito ay niloob mo po na ito po ay aming mapag-alaman sa aming mga buhay. Kaya naman po, Panginoon, lubos-lubos po kaming nagpapasalamat sa mga aral. Salamat sa iyo. Na iyo pong niloob na maiasik sa amin sa umagang ito ng aming pagkakatipon. Amen. Loobin mo po, Panginoon, na ito po'y matanim na mainam sa aming mga po. Ganito rin po, Panginoon, ang iyo pong loobin sa lahat ng aming mga mahal sa buhay. Na sana po, Panginoon naming Diyos, kanila pong mapag-alaman na ang lahat po ng pagpapalat pamamatnubay ay ipong kaloob lamang sa bawat isa sa amin. Amen. Kaya naman po, Panginoon namin, Diyos, habang kami naman po, Panginoon, ay pinagkakalooban mo ng buhay at ng aming karapatan. Masumpungan mo po ang bawat isa sa amin na gumaganap sa aming mga katungkulan. Na ito po, Panginoon, ay aming pong nalalaman na iyo pong iginalulugod sa iyong kaitaasan. At sa amin po naman yung mga lingkod, kami po'y sumasampalataya na kapag ito po ay aming naganap at tagampanan, kami po ay magsisipagtamo sa ipinangangako mo pong buhay na wala. Amen. Panginoon po naming Diyos, ngayong pamanisa pa'y pulipupuntingin ang aming mga pakiusap. Lalo-lalo na nga po, Panginoon, sa huling kapanahon ng itong laganap ang kahirapan ng buhay. Laganap ang kaligaligan sa buong kalupaan. Kalos mo po, Ama, sa iyong mga pangyarihang paningin ang nagaganap sa buong kalupaan. Siya nga po, Ama. Panginoon po namin, Diyos, huwag mo pinulunod na kung dumarating ang mga mapadirang kalikasan sa aming bansang kinaroroonan ng aming maraming mga mahal sa buhay. Panginoon po namin, Diyos, huwag mo nawa po sila amang pababayaan. Gayon din po naman, Panginoon, ang aming mga mahal sa buhay na naroon sa iba't ibang mga bayan. Ang iba pa nga po, Panginoon, ay naroon sa iba't ibang mga bansa. Amen. Panginoon po namin, Diyos, at tuwi-tuwi na Ama, ikaw po ang aming sinasampalatayanan.
na laging nakagabay sa bawat isa sa kanila. Kaya nga po. Muli mo po ako silang gabayan ng iyong mong mapagpalang kamay. Bagamat Panginoon sila'y malalayo at hindi namin kapiling sa mga ganitong gawain. Loobin mo po, Ama, sa kanilang puso at kaisipan, huwag ka po nilang makakalimutan. Amen. Panginoon po naming Diyos, amin din pong samot dalangin. Kaming may katandaan na sa buhay. Muli mo po naman kami, Amang kahahamagan. Muli mo po, Amang pagkakalooban pa ang bawat isa sa amin ng iba yung kalakasan ng aming pangangatawan. Higit na nga po, Panginoon, ang mga lingkod mong pinakasangkapan mo po, Ama, sa paghahayag ng iyong mga katotohanan. Amen. Nalalaman mo po, Panginoon, ang kalagayan nila sa buhay. Lalo na nga po, sila na meron ng mga gulang sa kanilang mga buhay. Ngayong paman, Ama, ninanasa nila na ikaw po ay kanilang po paglingkuran. Maipahayag po nila sa karamihan ng iyong katotohanan. Nagdagayon, Ama naming Diyos, marami pang mga labing pumulit lumwalhati sa iyong banal na mga. Amen. Panginoon po namin Diyos, amin din pong isinasamo ang mga lingkod mo po na magsisipag lakbay pa po sa kanilang mga paruroon ang pabalik sa kanilang mga tahanan. Huwag mo po ang masigang pababayaan. Lalo na nga po, Panginoon, sa kapanahon ng itong nagana po ang kaligaligan sa mga daan sa aming mga kapaligiran. Kaya naman po, Panginoon, sa ipong mapagpalang kamay, amin pong itinasa mo na huwag mo po ang masilang pababayaan na sa gayon, Ama, sa muli namin pagkakatipot. Narinito po kaming may kaisang nagsisipag-awitan ng may kasiglahan. Pumupurit, lumuluwalhati sa iyong banal na Panginoon. Amen. Panginoon, ang lahat po ng mga bagay sa po nang hindi na po nasambit na ng iyong lingkod. Mga samot panalangin, mga panambitan ng bawat isa sa amin ay amin po sinasampalatayanan, ipundirin din sa iyong kaisa. Amen. Ang lahat ng ito, Ama, magalang ko pong isinasamo, idinadalangin sa iyo, Amang Diyos, Kristo Jesus, sa amin pong naging isang Diyos na tagapagligtas. Amen. Diyos na makapangyarihan sa lahat, na nagbibigay buhay at lakas sa mga gawain siyang tumawa at nagtiis ng hirap. Kaming lingkod mo ay nagpapasalamat sa kaloob mo, buhay at lakas. Dalangin namin sana ay maging dapat tanggapin mo, Diyos mo. Panginoon po namin Diyos. Panginoon namin Diyos. Ama namin ang mga banal, mga pangyarihan sa lahat. Amen. Ito po aming tanging Diyos at papatubay sa bawat sa amin. Panginoon muli, hapon ito Panginoon kami pinanigod sa harapan at pinakinig po mga ginagawa mga aral. Kaya po ang mga kaming papasalamat sa mga aral na ito at lahat yung makabutihan sa bawat sa amin. Tagapin niyo po sa inyong harapan ang mga sa amin na pagkayanan. Nawa ito po yung magamit ninyong pangasuwaan, mga tugunin po Panginoon sa mga tanong kailangan. Islat Panginoon, sana po umasa sa titubig at sangkapan. Sa bagasag yung mga araw sa ibabaw ng sanlibutan. Amin lang po sa Panginoon sa iyo na sana wag na wag ng sasawaan at sa mga susunod na linggo na aming buhay. Magkasya po naglilingkod at maaudit po ng di ba ng baitong sa mga makakita. Amen. Panginoon muli sa hapon din magkakalan sila magkapatid. Ito po sa amin tutungo sa matahanan. Di ba na may tutungo sa aming pagkakabuhayan. Loobin niyo po, Ma, marating namin ang lahat ay mapatutungo ng ligtas lahat ng mga kapitang. Amen. Panginoon, marami kayo masalila, Ma, sa dapat kayo maasahan ng mga ito sa amin. Kaya po, ano mga bagay, maghanap po namin ng huling. Sa dakilapanan, Diyos Kristo namin Diyos at sa tagapagligtas. Amen. Ang
Hangarin lagi ipanubay. Amen. Amen. At ngayon ay tanggapin natin ang walang hanggang pag-ibig, ang walang hanggang pagbibiyaya, ang pakikipisan, ang kaaliwan, pamamatnubay at ang kagalingan, ang hindi mauladang banal na biyaya, basbas at bendisyon, pagliligtas at pagpapagaling ng kanyang banal na espiritu. Ito nawa ang muli niyang ipagkaloob sa ating mga magkakapatid sa umagang ito. Hanggang sa lahat ng ating mga minamahal sa buhay, sa ating mga sariling mga kabiyak ng puso, sa ating mga anak, ating mga manugang, mga apo, kasangbahay at mga kamag-anakan sa lahat. Sa lahat ng ating mga kaibigan, sa paglalakbay natin sa araw-araw sa paghanap ng ikabubuhay, sa loob at labas ng ating mga dampang tahanan, sa ating mga pag-uwi, sa ating mga minamahal sa buhay, at sa buong kalaganapan ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, magmula ngayon, magpakailanman. Amen. Kapayapaan ang sumaatin mga kapatid. Purihin ang pangalan ng Panginoong Hesus Kristo. Ako kay Jesus sa hawak sa aking kahinaan. Si Jesus ang pag-asa aking bulan. Wala nang ibang ngalang dapat tayo pagsaligan. Diyos Kristo, Jesus, tunay na tunay. Ako'y ahawak kay Jesus at puso'y lalaban. Ako'y ahawak kay Jesus hanggang kamatayan. Ako'y ahawak kay Jesus, hindi iniwalay.